Mula sa awit 46 Gs. Magsitahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga kabanat, eksakto ng 7:39 ng pagkaaga ang oras na yan. Hatod po sa to kan LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Ay, buenos dias mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook, ibata na ang mga trolls, mga basher. Good morning mga kabanat. Aldaw po kita kunyanin Webes. Today is Thursday, mga tugang, pitsa 25 kan bulan na September taong 2025. Mag-iribalag kita mga tugang digdi sa laong kan programang Radyo Banat sa Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talahapitan kan sa indong mga radyo. And kay balanta po sa newsroom si partner Junil Dawingman Cuba. Sa technical mga kabig, kay balanta si partner Boss Stephen Fabis. Makatugang ako si Benji Rivera at your service. Live na live. Digdi po sa BBS Radyo Banat, sabay-sabay kita, bagamat mayo na pong laong sa eskwela.
Mayo na po kitang laog sa trabaho dahil po digdi sa bagyong Opong. Si mga maagang bumabangon, maagang bumabalat ng buto. Sabay-sabay tayo, bago na bangon, gising! Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Okay, so yan po mga tugang ha. Mag-ready lang po kita mga kabanat ang bagyong Opong. Garo tetestingon na naman. Tetestingon na naman po kita kung gurano ka uragon ang mga Bicolano partner. Ang mga Bicolano kung gurano kita katatag. Mga kabanat, kaya maging alert. Mag-ready po kita mga tugang, matinding uran. Ano po, ang sabi kani sa mga weather updates partner, matinding uran po ang asahan ta sa Bicol region, mga kabanat. Aabuton po sa 100 to 300 and pwede pa pong maglangkaw ha. Pwede pa pong maglangkaw pero yan po ang estimate. 100 to 300 millimeters ang uran na darapo ka na bagyong Opong. Mamamatian tani mga tugang puon Biyernes na maagahon or inaapod ta pong madaling araw sa Tagalog, September 26 sa aga. Mga tugang, ano po, hanggang Sabado ng madaling araw partner. Ang problema partner is yung ano niya, yung garo sarong aldo kitang uura nun, kanipong si Opong. Mga tugang, kung araw po ka ni September 26 ang uran, maagahon, hanggang Sabado, yan po ang forecast kan Pag-asa, kaya kinukontakta po ang Pag-asa. Dahil po digdi sa uran na ini po, forecast po ini ha, ang Naga City, mga tugang, kita mga kabanat, aabuton po sa, aabuton po sa 183.1 millimeters na uran ang pwede tang sapuon digdi po sa Naga City. Ay grabe ni mga tugang. Ini po ang oras. Baka po pa putol-putol or talagang non-stop na uran. Dahil po aram ang latest Pag-asa lang po kani ang makakasabi. Kaya pinagpapakontak ko sa satuyang newsroom. Ang Naga City mga tugang makaka-experience po din 183.1 millimeters na uran. And duman po sa Legazpi City, 143.8 millimeters ang uran po na pwedeng sapuon kal na Legazpi City. Ang Tabaco City, sigod po digdi sa binabasa kong forecast, pwede pong abuton din 182.5 millimeters. Ligao City, 253.0 millimeters. Ano po? Digdi po sa to, sa Iriga City, mga taga-Iriga, Mag-Andam, mga kababayan tabi dyan sa Iriga City, pwede pong maka-experience din na uran na abuton po sa 217.8 millimeters. Ano po? Ang Iriga City. Ang Sorsogon City, hababa 75.6 millimeters. Ang Daet, 71.0 millimeters and Birac, 76.3. Mga tugang. So, aaramon na po ang latest kayan sa Pag-asa kung ano na po ang pinaka-development kanipong bagyong si Opong mga kabalat. Tangon yan po, suspendido na po ang klase pati po sa opisina, maging sa pribado mga kabalat.
And sa ano ka po digdi kapatid, partner? Del, pakontak mo din kapag asa Del. Saka ang inaapuntang mga nasa pribado, pampubliko, puon po kaso banggi, nagpaluwas na po din na memo ang mga opisyal kan na probinsya, ang DILG, ang pati po si Mayor Lady, nagpaluwas naman po kan sa inda pong mga announcement, mga tugang. Mag-ready ha, mag-ready po. At kita po mga kabanat, dawa bayong bagyo, nagbaba na po sa to. Mga kabanat, ibang klase na po ang sitwasyon kan na panahon ko niyan. Iba na po ang klima. Ang ordinaryong oran, partner, makusog, pirang oras lang, nabaha na. Ano pa daw po na ang forecast, mga tugang, puon po din na Friday, madaling araw hanggang Sabado, September 27, ang sasapuon tang uran digdi po sa Bicol Region. Ano po? Baka digdi sa Naga City, kaya baka po mas makusog sa Naga or data aram kung ano pa pong mga lugar. Depende po yan sa tracking kan bagyo, mga kabanat. Ano po? Kaya abangan lang po nito sa mga news, sa mga updates, and sa pag-asa lang po kamo, mga tugang ha. Pag may mga nababasa kamong ibang mga weather update na ang source is dahil po nindo bistado or kaduda-duda, dahil na po nindo intindihon yan, dahil kamo mag-share, at ang iba po medyo nagtataga weatherman wannabe, dahil na po may pag-asa man po DOST na iyo po ang permitang apudan. Tamala ko yan, busy. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ano partner, busy ba? Maraming in demand ba ang pag-asa ngayon? Sige, makontak po kita, Atchal. Ano po? Kaya mag-ready lang po, mga tugang ha. Atchal, sa loob po kan programang Radyo Banat, mga kabanat, is day po kita matugot na day po kamo matawan na din na weather updates, Junel, kung ini pong bagyo, pataas, pababa. Pero, ang sabi po, magtaas man yan, magbaba, hagop po kita digdi sa Bicol Region, lalong-lalo na po ang Camarines Sur. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Bueno, sa iba pang mga bareta, mga tugang, thank you pa lang kay partner Junel sa pagtukaw kasugba. Absent po tayo. Absent kita naka-schedule kita sa sarong importante kalakawan. Pero, tulo. Bako lang po tulo, kundi igwa pa pong ibang masurunod. Sa kunyan, tulong bakong basta-bastang mga helicopter and sarong private jet, mga tugang, ang nadiskubre and gustong ipafreeze ka na bagong tukaw na sekretary ka DPWH na si Secretary Vince Dizon. Ining mga bakong ordinaryong helicopter, partner. Ining mga helicopter na all-weather. Bagyo, partner. Dawa, pangit ang panahon. Pwede ka rin pwedeng magbiyahe ini. Ining araw ka rin klaseng mga chopper. Na na-discover po kan DPWH Secretary Vince Dizon na gusto pong ipa-freeze. Babalikan na yan, ha? Babalikan na yan. Nasa linya na po ang Pag-asa Legazpi. Aramon ta po ang pinaka-latest digdi po sa bagyong Upong. Pag-asa, good morning. Live ka po ngayon dito sa BBS DWLV Naga City. Good morning po. Yes po, good morning po sa ating lahat at sa ating mga tagapaginig. Ngayong Webes, September 25, 2025, patuloy pong lumalakas po itong si Bagyong Opong. Ang sentro ng severe tropical storm Opong ay tinataya nasa layong 440 kilometers east ng Kiwan, Eastern Samar.
May pinakamalakas na hangin na umaabot ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro, pagbugso hanggang 135 kilometers per hour. Kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang radius po nitong bagyo ay umabot ng 450 kilometers, kaya medyo malawak po itong bagyo. May po nito sa buong probinsya ng Catanduanes at Sorsogon, at meron din tayong signal number 2 dito sa outer portion dito sa Santo Domingo, Legazpi City, Camaligra, Purapu, Bacacay, Daragapo, Villar at Malinto. Nakataas din po ng tropical cyclone with signal number 1 dito sa natitirang bahagi ng Albay, buong probinsya ng Masbate, Camarines Sur at Camarines Norte. Hindi natin naalis na possible na magtaas po tayo ng signal number 4 sa susunod na mga oras. Pinapag-ingat din natin yung publiko dahil po na moderate to high risk tayo na life threatening dahil po dito sa storm surge na possible umabot ng 1 to 3 meters ang height ng storm surge sa loob ng 48 hours dito sa buong Bicol region. Sa forecast track, maaaring maglandfall itong si Opong sa Bicol region bukas ng hapon o gabi at tatawid sa Southern Luzon hanggang Biyernes. Pagkatapos nito, patuloy itong kikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa West Philippine Sea at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng hapon o gabi. Magpapatuloy ang paglakas ng Opong habang nasa Philippine Sea at possible po umabot ng typhoon category ito bago maglandfall ito dito sa Bicol region. Magiging maulan rin po ang buong Bicol region. Possible na mag-start ang mga pag-ulan mamayang gabi at magtutuloy-tuloy po ito hanggang bukas. Kaya ina-expect natin ang mga pangmalawakan ng mga pag-ulan at ina-expect natin ang mga pagbaha. Ganyan din po yung pagguho ng lupa. Kaya ina-advise po natin yung ang publiko, ganyan din po yung nasa Disaster Risk Reduction Management Office na patuloy na i-monitor itong weather condition, lalong-lalo na po itong bagyong Opong. At yan lang latest kaling dito sa weather forecasting na sa Pag-asa Southern Luzon. Ako si Dan Triumphante. Maray na ako. Sir Dan, good morning. May tanong lang ho namin. Wala na ho bang pag-asa na magabago ang tracking nito pong si Opong? And kung malandfall po ito, saan po ang unang landfall nitong si Opong? Yes po, based sa mga nakaraang araw at based sa mga last natin na mga bulletin, ang tracking po natin ay kadalasan hindi siya nagkakalayo. Ibig sabihin yung meron rin ng mga pagbabago pero minimal lang po. Kaya ina-expect natin yung landfalling po talaga ay possible dito sa Bicol region. Bahagyan lalapit muna siya dito sa may parteng Eastern Samar at after po nito ay magla-landfall dito siya sa Bicol region. Expect natin ang landfall nitong bagyong Opong ay bukas ng hapon o gabi at tatawid po siya dito sa Camarines Sur at dito sa Quezon Province. Kaya yun, magiging maulan po tayo. Mabilis ba ang takbo ni Opong, Sir Dan? Sa ngayon po, ang bilis niya po is 20 kilometers per hour. Medyo kumpara nung mga nasarang araw pa minsan umaabot ng mga 15, ngayon medyo bahagyang bumilis ng kaunti itong bagyo. Pero nananatili at lalo pang lumalakas itong si Opong. Yes po, since nasa Philippine Sea pa po siya, nasa karagatan, mas lalong nag-i-intensify po ito dahil sa favorable ang bagyo sa karagatan. Mas nakaka-accumulate po siya ng moisture, kaya mas patuloy na lumalakas po itong si bagyong Opong. Kaya ina-expect natin na before po ito mag-landfall, magiging typhoon category po ito. At before mag-landfall, magiging possible na magtaas tayo ng signal number 4 dito sa buong Bicol region. Oy, naku, nakakalungkot ho yan. Para ho sa mga kababayan natin, Sir Dan, ito hong dalang ulan ni Opong, kamusta ang dalang ulan dito? Dahilan ba ito na talagang magkaroon po ng pagbaha sa mga lugar dito ho sa Kabikulan ho? Yes po, since ang bagyong Opong, hindi lang po hangin ang dala po nito since possible na number 4 sa susunod na mga oras
Ito pong bagyong Opong, possible na lakas ng mga ulan, yung mga malakas na mga ulan ngayong araw dito sa Pateng, Masbate at Sorsogon, since sila yung pinakamalapit dito sa bagyong Opong. But yung mga pag-ulan dito sa Camarines Sur at Albay, possible na start po yan mamayang gabi. At magtutuloy-tuloy po yan hanggang bukas. Kaya yung mga pag-ulan dito ay possible na umabot ng 100 to 200 millimeters sa Camarines Sur at dito sa Albay is mahigit 200. Kaya medyo mataas po yung pag-ulan. Kaya ini-expect natin taas yung millimeters sa mga pag-ulan. Yung ilang mga municipality dito sa probinsya, halimbawa po dito sa Camarines Sur, meron pong mga low-lying areas po dyan, yun po, mga flat, magiging po sila prone sa pagbaha at pagguho ng lupa. Sir Dan, isa na lang, nabanggit mo kanina, mamayang gabi or madaling araw, darating ang bagyo dito sa atin, sa Bicol, sa Kamsur, maramdaman namin. And ito'y maramdaman hanggang Sabado o Friday. Yes po, since Sabado, po natin, ang landfall is bukas ng hapon at gabi. Meron po siyang sabi natin yung nasa likod ng since below ang bagyo. Yun po, habang tinatahak niya po yung direksyon Kanluran, Ilagang Kanluran, yung radius niya po is like yung likod po na magpapatuloy pa rin mga pag-ulan dito sa Bicol region. Kaya magiging maulan po talaga tayo sa susunod na mga oras at mga araw po. Okay. Sige po, Sir Dan, thank you very much. Magtataga-update na lang ho kami. Thank you. Sige po, salamat man po. Okay, mga tugang, ang Pag-asa Legazpi City, mag-andam po sa aga. Pwede na kitang makamati din na uran. And hanggang Sabado, partner. Hanggang Sabado. Nako, yan pa ang problema. Kung yun nga pong oras lang, oras lang at tulong oras lang kitang inuran. Half day, sabihin talaga half day, naglangkaw na po yung tubig, baha. Digdi po sa kasentruhan ibang lugar digdi sa Naga City. Ano pa daw po, yung halos sarong aldaw kita, partner, na uura nun. Nako, ako, kung ako sa Indo mga kabalat, magtaga-ready na, kaya po nga suspended na po ang klase, suspendido na po ang paglaog sa mga trabaho para po kita makapag-ready. Mag-ready na po posible pong makaabot kita sa signal o abuton po kita din signal number 4. Si Benji Rivera, Radyo Banana. Partner, sa totoo, nakakatakot, partner, nakakatakot ni Parikoy. Yun nga lang pong ordinaryong uran, mayo kitang bagyo, perang oras lang pong uran, mamakusog, nagbabaha na po duman sa mga dating na binabaha. Nako, sana na lang po kita, mag-pray, mag-pangadji. Sabi kaya, milagro, kay Puwanta pong milagro, pag-araw kaning mga bagyo, halimbawa linog, talaga pong kay Puwan po kani ang pananampalataya, partner, nako, ang prayers, makusog po yan. Kaya, ingat po mga kabayan, mga kabanat. At ngunyan po pa lang, nasa signal number 1 na kita. And sabi po kan Pag-asa, utrohon ko lang utrohon ko lang po. Ini pong sinabi kong 183.1 mm, pwede pa pong maglangkaw dyan ang darang uran. Kanipong si Upong. Si Benji Rivera, Radyo Banana.
Maray si Congressman Zaldico partner ta mayong problema dawa magbaha. Tamala nangapunan pa si Congressman Zaldico duman sa sarong okasyon sa Albay na lahat ng bagyo, welcome sa Bicol. Nadalan mo to parang Stephen, napanood mo yon. Yung sinabi ni Congressman Zaldico na lahat ng bagyo, welcome sa Bicol. Ay, luko-luko talaga ng kulukoy na niya. Ano? Mayong maginibong tama. Ngunyan po, mga tugang, ang sabi ko, mga partner, tulong bakong basta-bastang mga helicopter. Sa ngunyan, for now, ang nadiskubre kan DPWH, the Secretary Vince Dizon, na pigahagad niya po na i-freeze kang gobyerno ini pong mga chopper na ini. Bako po itong chopper na ordinaryo partner ha. Ini si sarong chopper partner, kundi ako napapasala. Iyon ang gamit kan mga rescue, kan Navy, duman po sa US o sa iba pa pong mga mayayaman na nasyon. Igwa siyang chopper partner na mamahalon, na dawa bagyo partner, dawa pagit ang panahon, kayang maglupad kayo partner. Oh. Tulong helicopter, sangun yan, igwapap na pong iba, ang pinapa-freeze and saro pong private jet. Ang sweldo kang piloto, gurano. Ang sweldo na lang po kan na piloto. Maintenance, kaya grabe po ang mga maintenance po kayang aeroplano na yan. Kung yan lang po nga may auto kang di partner, yung SUV mamahalon na yung Ford, yung bagang Ford Everest, nako, masakit na mag-maintain kaya partner, nakakabakal lang kaya mga doktor, mga abogado, di ba? Yan gani po, medyo maray na buhay mo kaya partner. Yan pa daw may tulukang helicopter. Bako pati basta-bastang mga helicopter partner, bako yung mga babarato na helicopter. Yung po mga chopper ni Zaldico, yung talagang mga pangrimate. Kung sa manok, pang derby. Mga turbojet partner. May private plane. Kaya pinapa-freeze ini pong mga chopper na ini, and igwa pa pong mga mansyon. Mansyon ha? Bako pong sarong mansyon. Mga mansyon. Ang iniimbestigahan na po kunyan kang NBI, kan mga otoridad, para ini kung anong kang gobyerno, itao sa tao, ibalik po sa tao sa madaling panahon. Na iyo po ang pinag-debatehan ni Senador Robin Padilla saka Senador Erwin Tulfo. Yun. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Yan ang sabi ni Erwin Tulfo. I am right, Secretary. Yan. Sabi ni Robin Padilla, ay pambira, alisin na natin ang batas. Kung gano'n lang naman. Ay, pambira, nakakuang si Padilla, ha? Senador Padilla digdi sa iyang depensa. Depensa sa mga kontraktor. Nanindugan lang si Senador Robin. Pero, sabi po kan AMLAC, yan, sabi kan AMLAC, dapat talaga partner, i-sequester na yan. And depende po yan sa DOJ. DOJ po ang ma-order kaya, Department of Justice. Hinahanap na po yan ining mga private resorts. Bako lang po sarong private resort, mga private resort na pagsasadirikan na pamilya ko. Mag-swimming lang nga ng ordinaryong pamilya, dawa partner, mga tugang ano ka po, mag-roong malangan yung pamilya daw, maglaw ka mo dyan sa Piña Francia Resort, happy na. Ano pa daw namamating kaugbahan ka ni partner kung igwa ka sa diring private resort?
Kitang ordinaryong pamilya, mag-swimming lang kita sa Piña Francia Resort, sa Pasakaw, Sangay, Nato Port. Magtaratarabsok lang kita dyan sa dagat. Ay, happy na ang family. Picture. Hindi pa daw may sadiri kang resort. Visit! Kung maray lang po, isang kwarta, sa imo. Arong kimani Pacquiao, otrohong ko, nakipagpuksaan, nakiboxing, dawa pa magbakal yan ng resort sa Maldives, kung saan pa pong sikat na sa Boracay. Ayaw kita problema kasi yung perang ginastos, ibinakal, kan resort na yan, aram tang hali po sa pinagpagalan kan sarong tao. Pero kung aram kaning naghabong ka, aram kaning may bagyo na naman, na ang hinagos tayo kitang mga ordinaryong Pilipino, babakal lang kitang pako, plywood ta, ipapako tala dyan sa mga bintana ta, sa mga pintuan. Samantalang ining hinayupak na rin zaldi ko na ni. Ang pigurulayan chopper, ang pigurulayan travel, ang pigurulayan pag-shopping. Hain po ang puso, hain ang konsensya kaning taong ini. Na hanggang ngunyan, dahil pa po nagpupuli. Dahil sige pa nang pa-check up, gabos nang hilang yaw na sa imo, kung gusto mo, bahala ka sa buhay mo, makwarta ka man. Pero paano po si mga pobre na kung tutusun po mga tungkol nakakapang girabot bilyon ang sa imong kwarta, ang sa imong kinua, kickback sa maltalang gulpi po mga Pilipinong nagugutom. Dahil ka mo, pambira bagang ugali, ano? Kaya mong magkuan ng kwarta na sa maltalang sa balyo kan, outside kan sa imong opisina, magluwas ka, gulping dahil nagkakarakan, gulping mga mayong trabaho na kaipuan po din asistensya, gulping may mga hilang na kaipuan tang bulungon, gulping mga aki na din nagkakaralasi, tapos makukuha mo pang mag-ikit ng bilyon. Grabe po baga, garumayo pong puso ang magibo kay di. Sika nakahilig ka rin tulong helicopter. Partner, iwama ko bistadong sarong baya big time. May saro lang na chopper, bilib-bilib ka na ye. Iyan mga, iyan pa ni classmate ko yan, may chopper yan, no? Pamilya. Bilib ka. Lalong-lalo na kung ara mo po na yung kabisto mo is asindero, ang pamilya talaga, simulat sa pool, mayayaman. Mga negosyante, maya po kitang question dyan. Kung magbakal man po yan, mamahalon, wala ko nga pala niya, ang pinakamahal na relo, Rolex, igwa pa pala mga pitik-pitik na yan. Makabakal lang nga kitang G-Shock, umahon ako. Yes. Ako nga pangarap ko lang, sabi ko, di ba po ko nagre-relo, sa totoo, hindi ko nagre-relo, pero sabi ko, ang lalaki, dawa may, ang cellphone, may oras na, yan man siguro ang fashion, kan mga kalalakihan, which is, ano man ko dyan, pero hindi po ko nagre-relo. Sabi ko, namamahala na ko sa G-Shock, sa Rolex. Ang Rolex, mga pangmayaman yan. Pero, ining mga taong ini, ay grabe. Talagang mabaligaw ka. Talagang mga kabalat, mga tugang, kung talagang sa kasuyaan, gusto mo ng gurumuson, suntukon, ining mga taong ini. Kaya, ang sabi po ni Senador Erwin Tulfo, parehas po kan stand kan ibang mga senador na madalion ang pag-freeze digdi po sa mga pagrurugari kani pong mga diskaya and mga involved digdi sa flood control. Sabi po ni Senador Panfilo P. Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairperson, sa pahayag po ni Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya, pabor siya sa inaapod na restitution
o ang pagbabalik po kan mga kontraktor, mga diskaya, mga opisyal na nakuha po din ng pondo hali po sa gobyerno para sila i-consider na may laog po sa witness protection program. Ilalaog ka sa witness protection program, dahil mo man ibabalik sa imong mga inikit, di magkuha ka na lang po din private security. Kaya mo man, may bilyon ka man. Ano pa man ta magastos pang gobyerno? Ano pa man ta kay puwal kami pang mga Pilipinong hinabulan na nindo, kami pang mataw sa indong proteksyon? Iyo po baga. Kaya sabi po ni Senador Erwin Tulfo, matindi sa iyang ginamit na English partner. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. I am right, Mr. Secretary. Ay, pambira. Na bad trip si Rubin? Bad trip si Rubin? Kagaw-kagaw. Tagalogin natin yan. Oh. Mga tugang, may punto man si Rubin Padilla. Nagluwas po si pagiging ni Rubin. Yung eksperyensyado. Nagkakaso si Rubin, nakulong. Pero dahil siya nagkasir kay Erwin Tulfo, iba ang isyu sa Bangsamoro. Dahil pwede niya, sabi ni Rubin, hindi pwede niya na yung mga batas, tayo mismo ang hindi susunod sa batas, tayo ay mga senador. Kung ganun lang naman pala, hindi na dapat magbayad ng tax yung mga artista. Kasi nilulustay lang ng mga opisyal. May point man. Pero sabi ni Senador Erwin Tulfo, sometimes you have to bend the law. Bako sa gabos na pagkakataon. Papaanoon mo talaga, partner? Yan pong mga kayamanan na yan. Kundi pa po yan, kukuanon mo yan kagobyerno, ay baka padikit-dikit na, kuro ano na ka mga abogado. Iluwas mo na yung kwarta mo, partner, ang amlak, babalata na yan. Dapat now na. Sabi kaya, partner, kan mga millennials, now na. Kung ano na yan. Bayo ng mga proseso na yan. Dahil sabi po dyan sa proseso, yung sinasabi po ni Secretary Marcoleta na wala yan sa batas. Yan pagkuha yun ng mga ari-arian ng mga gustong pumasok sa Witness Protection Program. Sabi ni Senador Panfilo Piglacson, totoo, wala yan sa batas, pero DOJ ang may poder para pakialaman yung mga pag-aari ng mga papasok sa Witness Protection Program. Ano bang pakialam namin kung yung pamangtayan ng DOJ para ma-admit ang isang testigo o akusado sa Witness Protection Program? Iyon baga. DOJ po ang makapot kayan. Kaya may punto man si Robin Padilla. Kaya lang si ping example niya, ang Bangsamorong issue, man talaga hinabundo man na kwarta. Ano man talaga i-adapt mo duman ining isyong ini na pinag-uurulayan pong flood control. Iba man pong kaso ito. Pero may point man, may punto man kung pipiliun ta ang papadusahan ta, pipiliun ta ang kukualun ta, gabos na lang. Bakit pa tayo may batas? Yan. Girit-girit si Senador Erwin Tulfo. Iba ang kaso ng Bangsamoro dito sa ninakaw ng mga kontraktor na ito, Your Honor. Yan. Kaya tama po, mga kabalat. Tama lang na ining si Diskaya, iba pa pong mga involved sa flood control, bago sila makalaog sa Witness Protection Program, i-surrender ninda. Dahil na po ninda halaton yung pong pagkuha kan gobyerno andyan po sa mga paglurugari ninda. In good faith. Dahil, ang sabi po, papakiusapan namin na isurrender ang yung mga
sasakyan, ang inyong pera, ang inyong mga mansyon, surrender. At ibalik natin sa taong bayan. Iyo po baga. Iyo po baga yan ang gusto kan mga Pilipino. Ibalik yung kwartang mga hinabulinda, ibalik itao sa paagi kang programa kang gobyerno, sa health, sa dagdag sweldo, sa mga laborer, sa mga talagang tios na kababayan ta. Yung inapod na nasa laylayan. Iyon ang dapat. Kaya ang sabi ni Erwin Tulfo, kinontra po ni Marcoleta na dapat niya walang kwalifikasyon ang restitusyon, sabi ni Marcoleta. Kaya matindi man. Si Marcoleta, partner, mga kabanat, pool kan nahali bilang pool kan nahali bilang chairperson kang Blue Ribbon. And pool kan mahali bilang Senate President si Chis Escudero. Pero may ng bad mood. Pero may hanap ni Marcoleta, away, gulo. Yung baga, pool baga kan na niribayan siya ni Lacson. Ang hanap ni Marcoleta, gulo. Pero kung sa suntukan, kaya niya si Lacson. Hindi, dapat kaya dahil na siya magparagirog dyan, nagluluwas lugod, partner. Nagiging siyang defense attorney kan mga diskaya. Totoo may lay, kita may batas. Pero Rizado, halata naman na talagang sinusupalpal, gustong ipasupog ni Marcoleta ining mga Senate Blue Ribbon na gusto yung palwason, siyang may aram. And ang sinasabi niya po, garo siyang may aram, napapaboran po ang mga diskaya sa mga aligasyon niya, mga akusasyon niya, mga reasoning. Ang napapaboran, diskaya. Bako po kitang mga Pilipino. Yan po ang nagluluwas ko niya kay Senador Marcoleta. Kaya gulping mga nagsabi, mas maray na kaya si Lacson. Matibay na investigador. Kung sa credibility, mas credible. Ini pong si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Panfilo Ping Lacson. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ang oras, mga kabanat, eksakto na pong alas 8:21. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras 8:21, shout out kita. BBS Banat Patrol. Balikan tayan, may init na isyo, Ratsan. Pabilohon talang ang report ni Mr. Shout Out Tito Boyet. Good morning. BBS Banat Patrol. Tito Boyet. Walay na si Tito Boyet. Tawag ka ulit, Tito. BBS Banat Patrol. Oy, good morning pa lang kay neighbor, kay Boss Eric Bugs. Good morning sa iyo, bossing. Mag-ready ka na hata. Nako, dyan sa mga partner, pag nagbaha, talagang baha man dyan sa neighborhood. Kung sabagay halang ko ining harungkat sa kong mabuot na neighbor, si Boss Eric, Eric Bagskan na PTO, taga PTO ini. Oy, saka si si Kong, Kong, ini si madali pala, hindi pala talaga mag-filing candidacy gana ini. Kong, madali on. Si Kong, basta si Kong. Kong Llagas, good morning. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Good morning sa iyo, amigo. And ki RC, bossing, good morning. Yala si Tito Boyet. BBS Banat Patrol. Shout Salamat out. sa
hindi maray na pagkaaga. Shout out. May mga dabarkads na kitang si Christian dyan sa Akasya, sa puning kahoy kana Akasya dyan sa isla. Muruli na kamot kalawit na si Christian. Alam ta na kada akong nag-aalat dyan, nag-aalat-alat na magluwas si Christian. Pati na itong ubagaman, itong alalay, runner ni Christian, maayo na pong madulok sa ilo dyan. Kaya umuli na kamo dahil akong parahalat dyan sa Puling Akasya, dyan sa entrada kan isla, na si Christian Alegre Iburda, 30 anyos ini, na may live-in partner, kinalabit na po. Kaso udmang alas 10, 15 ning pagkaaga dyan sa Sagrada Pamilya, Zone 7, sa Barangay Peña, Francia. Base sa report... Gunyan Tito Boyet, mayo siyang handalan sa Bagyo, yaon siya dyan gunyan sa presinto. Ay, siya dyan? Salbado siya dyan sa baha. Safe siya. Safe siya dyan, safe. Oo, simintado, may rehas pa, narakulang kabilya. May bantay pa siya. Oo, may bantay pa siya. Kaya, ini, para duman sa mga nagantabay, na may plano magpasirin dyan, magtukaw-tukaw sa Puning Akasya, maayok na pong madulok sa Indo para itao sa idang iiskoron na droga. Kasi bang alas 10 ning pagkaaga, ang saro sa tauhan kan Police Station 3. Asin man personnel kan na PDEA Camarines Sur, nagkaigwaning basta operation sa sinambit ng lugar. Ang target si Christian Alegre dyan sa isla, asin sa pero ang edad ni Christian gano'n mag-aal sa iyang apelyido, sikat ba? Alegre? Sikat siya. Basta sa mga transaksyon sa droga, ang Alegre perming na iiba sa top 10. Oo, 30 anyos si Christian Alegre. Si mga bagong generation ka mga Alegre. Oo, nabawasan na naman. Nabawasan na naman ang mga Alegre. Family reunion sinda sa Oblo. Family reunion sinda sa Oblo, partner. Oo. Siguradong pagkabot kayo sa Oblo, itong mga dati niyang mga kabig na nag-ilot ng nagkadarakop. Siya pag-iari ang boss. Welcome, sir. Boss. Welcome. Ano ngayon nangyari? May nag-traidor niya. May nag-traidor. Nalaugan ngayon ako ng sarong lespo. Sarong lespo nagpamalok-malok adik. Oo, nagpamalok-malok adik. Kupos na limugmugan, ruluwa ang mata. Ay, positive nga yan eh. Tama sa kaya. Dahil na siya nagamit ng alalay, siya na mismo ang nagduhol kan sarong pinasong heat-set transparent plastic na siya containing crystalline substance suspected na siya po. Uy! 1,000 pesos! Ibana mo dyan ha? Ibana mo dyan. Oo. 1,000 pesos ang ginamit na budol money, pero ang saro lang igdian totoo. Itong saro, fake. Sarong nakapairarong itong sarong fake. Yung budol money, yung isa, totoo. Totoo. Yung isa, fake. Di 500. 500 naman. Ginibo lang 1,000. Ginibo lang 1,000 lang. Sa report. Para kaya iba naman ang barita ni Tito Boyet sa ni Tito Benji dahil nakita kaya pagparabanatan, gibunta naman yung 1,000. Oo. Pero parehas lang naman tan sa budol money. Budol. Fake money. Ang saro igdi, sarong pilaso, ang saro totots. Totoo. Ang sarong pilasong 500. Karapkapan, pusasan, si Christian, nakuha pa ang 18. Dako na.
18 pirasong heat seal transparent plastic sachet. Ang kantidad, 34,000 pesos. Kuya natin, may mag-analyze. 18 pidaso na plastic transparent sachet. Ang kantidad is 34,000. Medyo... Ay, guwapa pa lang. Oh. May 20 pang pinasong, nakuha igdi. Gabos-gabos, 5 grams. 5 grams na nakakantidad, 34,000. Mali ni para to. 5 grams, 34,000. Mahal. Mahal pa yan. Mahal. Pero, birilog mo na. Tadawa pa. Tapiguro lang dyan ang gramo. Mahal yan, Tito Boyet. Mahal. Mahal. Mahal yan. Mahal. Palibasa, naro na lang gano'n siya, nakakapira na lang tulak igdi sa laga, sinamahal lang presyo. Pulis na naman na kung makakuha ka mo ng barere na takad. Pulis na naman na nagpresyo ka yan. Pambira man yung mga amigo tanglis ko. Kung makapresyo ka mo, wagas. Garo wagas naman lang. Kung kiinso. Nakulang kantidad lang sa indang nadadako. Kung kiinso yan, 20 lang yan. Mga 20 na. 15 na lang. Tapos na. 5 grams. 5 grams. 15,000. Kaya yan 20 piraso, 5 gramo. 34,000 ang kantidad. Base sa nagdako. Eksakto pati eksaktong 5 grams ang na-recover nila. Grabe. 20 plastic sachet na may timbang na 5 grams. Pigkaratar-katar na. Pigkatar-katar na. Pigkatar-katar na. Hindi nga, ilisarok na ya sa libon. Hindi nga, responde. Mayo nga ignition. Lugiman kaya sa plastic. Hindi nga, responde. Kaya maray nga si Christian may respondi. Hindi kayang hindi kayang ibang pakatarya. Hindi kaya palautan din sa may mga amigong nag-orbit. Saka dubli-dubli ang plastic. Ay, pagkabat. Pag kinapa mo, mahibog. Makapal. Pampadagdag pa yan sa kilo. Panalo ngayon panalo ngayon ang tarauhan ngayon lumang kay Christian. Ang dahil na aram, dinubli ang plastic. Magabat. Ang pagkasilyo pati, kabinji, maibog. Ang pagkasilyo, susuloon na maray. Tagaling dagdag kilo pa yan. Dagdag gramo. Kaya, yan ang nangyari kay Christian. Dapat itong pang-responde ay nakuha pa ng mga pulis sa paagi ka na sarong post surveyor na pulis na mukhang adik. Kaya itong mga mapasiring dyan, may plano pang magpasiring sa may akasya, magtukaw-tukaw para mag-score si Christian. Na po, umulili na ka mo, daya ka maglagos yan, kalawit na si Christian, kaso ba, dyan sa indang lugar, sa indang tigkukutaan. Shout out yan para sa mga plano na mag-score pang niya na pagkaaga. Karagdagan na report, Boyet Paders. PBS Banat Patrol. Abangan sa mo, Tito Boyet. Ang oras is 8:32. Ang oras na yan, mga kabanat, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Balik na kita, mga kabanat, sa aksyon. Balik kita digdi sa programang Radyo Banat. Ang oras is 8:39. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ang oras, mga kabanat, syempre hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation.
Yaon na po digdi sa Naga City mga tugang ang Deca Astraya Residences. Ini po soon to open. Kung mahilig po dito digdi sa lugar, sa location sa Barangay Balatas, sa may Basilica Church, sige-sige po ang sa inda pong patrabaho kani pong Deca Astraya. Ang Deca Astraya po mga tugang, harani po ini sa mga eskwelahan, sa mga grocery, shopping mall, and resto bar. Ano po, ini po soon to open, kaya kung kamo po interesado, magtaga-bisita na po kamo mga kabanat digdi sa Deca Office, Pangaliban Drive, Naga City. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ang latest, sabi sa ko ni partner Junil, day po madadagos, ano po, nakakasado na po kuta ining bagang rally, ini pong inaapod din dang trillion peso march sa Kabikulan. Ay, pambira man ginamit na naman ni Boy Baliw ang ginamit na naman ni Boy Baliw ining pagkakataon na mag-tripon ining mga kadakol-dakol na mga estudyante hali po sa iba't ibang universidad sa Naga. Ako po mga kabanat, sa totoo lang, bayo ako pong kontra. Di po ako kontra digdi sa rally na ni. Yes, ako di po ako kontra digdi sa rally ini. Kaya lang po, kung iniibahan na po din na politika, nag-iiriba na po ito baga mga nagkadaraog, ito baga nagkarandidatong nagkadaraog, nagkukurahaw din pagbabago, nag-aaraantay korupsyon kuno, pero siya may kasong nagtago din bagas. Kamo daw po, kita daw pong nagrarally mga tugang, dahil daw po kita magtugot na ibanan din mga politikong, lalong-lalo na silang kadaraog, na ibaba po sa inyong agenda. Pambira, dahil daw po kamo magtugot kayan mga tugang, na inot, nababahiran po ang sa inyong magayon na obhito. Ako sa totoo, gusto ko umaw ko po ining mga organizer, kaning mga trillion na peso march na ako, kumbinsido po ako dyan. Pero kung nahahaluan na po din mga politiko, lalong-lalo na po si nagkadaraog na ibaba po sa inyong agenda, gusto lang exposure, dahil daw po sana magtugot ini pong mga organizer na gagamitin lang ang sa inyong pong grupo para sa inyong pong exposure. Yes, ako po, pabor ako digdi sa mga rally, sigaw ng kabataan, sigaw ng masa. Ako po, pabor ako digdi 101%. Pero kung gagamiton kan iba pong mga personalidad na nagkarandidato, nagkadaraog, arong ka ni Kibong Rodriguez, paano ka magkurahon ng pagbabago? Napakatapos na magkagrally na yan, mahilata ka na naman dyan sa harong mo. Mapalapad ka na naman kang kadarandakula mong likod. Bayo ka man hinahanap na trabaho, baka man trabaho. O yan ang pagbabago. Kung babago ka, bagol mo ang sadiri mo. O pagkatapos kang rally, ano na naman, mabukas ka naman laptop mo, makikiride on ka na naman. May baka sa rally. Pagkatapos kang rally, mahilata ka na naman dyan sa harong mo, padakula ka kang likod mo. O. Bayo ka ngaling trabaho, bayo ka ngaling, ano man lang ipinaglalabang ka ini. Maiba ka dyan sa mga estudyanteng mamarcha. Ay, pambihira ka. Yung mga marali, inagos po ninyo yan. Bilib ako dyan. Kaya lang, dahil na po madadagos due to bad weather. Ano po? Pero sana ang mga organizer, dahil na po, mag-gibo man po kamong ibang grupo. Dahil na po kamo magparasabal-sabal dignita. Kamo po, gagamito lang nindo ang sa muyang grupo para sa exposure nindo. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Aberta na sa linya si partner Junil. Junil, good morning. BBS Banat Patrol. Ay, sige. Naibalik, bayo pala, gadget si Junil. Kung ano ko na lang ang linya ni Kapitan Francis.
Mendoza kan Concepcion Pequeña, aramon ta po ang preparasyon kan Concepcion Pequeña ta aram ta saro po ini sa mga binabaha, mga tugang. Kapitan, good morning, si Benji Rivera po sa BBS. Good morning po, Sir Benji, and sa kabasagin na po kang BBS. Pasensya na, Kap, aram ko sibut ka ngunyan, kan nakagipang daw, Friday siguro nagapon kami, sabi mo may mga inaayos ka mo katatapos pa lang po, Kapitan, Kambaha, may igwa na naman kitang hahandaan na makusog na bagyo tabi, Kapitan. Kamusta po ang sa inyong preparasyon? Iyo po, since ano pa po, the other day pa po kami nag-prepare, pigruluwas nila po si mga baruto tapos ito mga live festa, nakaarano na po. And then, tigpa-abisohan mi naman po itong mga constituentes kung sa Insinamado Roman, in case po ning magkakusog po ang bagyo. Iyo po, Kap. Kan nakagi po bagang uran-uran, nahilig ko po sa inyo pong Facebook page na ay niluwas na din doon sa inyo mga bangka. Ito po baga, Kap, or bayo pa po kitang bagyo kayo to. Pero naglangkaw na po si tubig dyan. Iyo po, Sir Benji, ito po kaya nag-ano po kita, itong nakaagi pong pag-uran-uran, nakusog po talaga si uran, and nagtaas po ang tubig. Yes. So, nagkaigwa po kami ng mga rescue operations. Ito mga ibang lugar pa talagang baha po, especially in sa spillway. And another thing po, iniyo pong JPMES, pinasubli naman po ng Baroto. Oh, very good, very good. Yan po. Okay. Iyo po. So, kunyang, Kap, amay tang ililikas, i-relocate si mga kababayan tatabi, Kap? Iyo po, nagpa-abiso naman po kami and aram naman po ninda kung saan ang mga evacuation centers na po. Sa ano po, kamusta ang ang urulay kayan? Kamusta ang urulay kayan? May may mga food packs, ready na mga gagamiton kan relief operation? Po, kayo pa man pong abiso kaya ng satuyang ang satuyang mayor, pero po nakahanda po kami itong mga ma-evacuar, igwa po sila po pag-evacuar nila digdiyo sa mga evacuation centers. Iyo. Kap, samantalong ko po pagkakataon permi baga kitang binabagyo ng unyan, binabaha, ordinaryong uran, baha dyan sa barangay mo. Ano Kap ang sa ibong plano para dahil na po kita pag sinabi kayo Concepcion Pequeña, dyan. Lalong-lalo na po yan iskwilahan tabi, Kap. Ano ang pinaplano mo tabi, Kapitan? Kami may mga lakdang naman po kami coordination po kami sa ang sinasabi po kang city kaya po kang mga drainages. Sa araman po maganindo ang mga kada barangay, limitado man lang po ang satuyang pondo. And ang kaipuhan ka po kaya may mga urban na po yan. Yan po ang disenyo kang satuyang mga drainages. Ako man po dahil ko man po minamaraot itong mga pinapagibo kang mga ibang opisyalis po baga. Ang po kaya pag nagpapagibo po kaya kita ng drainage, dapat po ang mga stationing itong clean dapat po aram ta kung saan ta papadumanon ang tubig. Correct. Minsan po baga kaya duman side ang contractor iba, digdi sa left side iba. Yes. And then mayo man kitang stationing kung pasain talaga ang flow kan tubig. Minsan nagsasarabatan po yan po minsan dawa nagpagibo po kita ning drainage, nag-overflow po yan. Tala po ang klibe po kung saan papaduman sa tubig. Yan po. Pero gusto ko sabihin na kulang sa planning yung iyo po. Iyo, minsan po baga kaya kita, minsan mapabid kita ng mga proyektong araw kaya dai check ang mga ang mga height baga po kung pasain ng klibe. Opo. Iyo lang po yan. Minsan po
Aron po baga ka mga flood control na garo pinapabarayaan lang po baga. Basta yung lugar na big project din, dating trabaho din, dahil na magkatubig. Bahala naman kung saan maagi si tubig. Parang araw kayo tabi, Kapitan. Tama, totoo yan. Pero sala po. Dapat po, inaan po yan, computed dapat po ang volume na tubig na nag-aagi dyan. Araw po kayo dapat. Pero pag-araw po kanikap talaga na haloy naman po talaga ang problema dyan sa konsepsyon. Araw ko, binana mo naman lang yan. Dawa pag gustuhol mo pong ipaangat po yan na talaga pwede. Yun na lang talaga papakusugol mo po, Kap. Yung pagluwas kang tubig dyan sa barangay mo, Kap, kung sa ipapagyo po tabi. Iyo po nga ni, pero ang po kaya may mga pagkukulang man po ang lokal na gobyerno kang siguro ko dahil ko aram ko ang panahon. Kaso arin yan, panahon. Iyo po. Ilihon mo po. Iniyo pong paluwasan po kang tubig digdiyo sa Concepcion Pequeña. Iniyo baga pong Sagup Creek. Ang Sagup Creek po baga konektado yan duman po. Ang luwasan po kaya duman sa may likod kang Robinsons. And kung hihilingon po nindo ang Robinsons, natakupan na baga po kang edipisyo itong Satuyang Creek. Sasabihin po, ito bagang inaagian kang tubig, nakakaagi man girara. Pero po, may may nakatugdok na pong edipisyo. Siyempre daw papapano po. Daina po bebuelo yan. Magkakaigwa na pong bottleneck yan. Bako araw kang panahon, buwelong-buwelo po siya. Yes, tama. So, ang ang Concepcion Pequeña, halangkawon po ini yung parte kang kumpara sa sa sentro. Halangkawon po kita. Pero the thing is, paano kita binabaha? Iyan ang problema ta. Iyo po. Halangkaw ang Concepcion Pequeña. Iyo talaga, tama. Tama. Iyo pala talaga. Halangkaw talaga. Kaya lang duman sa may porsyon na paduma na sa may Almeda, duman na nagkakaproblema. Iyo po, ang itong paluwasan ta po, ining Sagup Creek kaya po na niyo, konektado pa po yan duman sa Pili, mga del Rosario, hanggang digdiyo po nag-aagi ang tubig niyan. Iyo po. Pero kung napasaditan po ang ay dyan po talaga may problema. Tsaka, ang po baga, ang mga waterways baga po is always owned by the government po. Paano nagkaigwa dyan ng edipisyo? Yan man ang kakaputan. Yes, correct. Tama yan. Kadakagi pong pag-uran, Kapitan, hanggang sa si level kan tubig dyan? Itong mga ibang lugar sa Zone 3B, mga spillway na yan, hanggang habayan po si tubig. Grabe. Yan nga ni po, uran-uran pa sana po. Yes. Lalo na sa aga, almost Friday hanggang Sabado na pang uran ta. Ito po, perang oras lang to. Iyo nga ni po. Kaya nga ni po, nagpasabi na po kita, the other day pa po kita, pinaambisuhan ta na po ang mga constituencies ta. Okay. Sige po, Kap. Thank you very much. Ingat po kamo dyan, Thank you. Iyo po. Salamat po, Sir Benji. Sana po ini yung mga nangyayaring mga kalamidad po digdiyo sa tuya. Sana nagigirumduman ta po. Ini yung mga nagpakasasa kang kwarta kang satuyang. Yes. Iyo, grabe. Sa isang satuyang sa Pilipinas po. Iyo po, grabe talaga Nakakamundo, Kap? Iyo po, nakakamundo po na kita binabaha pero sinda. Grabe. Mayo lang. Garo ang sinda pang maray-maray ang buhay. Iyo, sabi ko nga kay Kap, igwamang kung mga bistadong may mga kaya, may mga bistado mang kita, pero sinda, ito pinagpagalan nila, halik sa negosyo, halik sa talagang yamang kapamilya. Bayo yung problema Iyo po. Bayo yung problema. Po kaya garapalan na po garo mayo man kinaag na edipisyo basta lang kinualang si kwarta. Arong baga po kaya na nangyayari. Sa kada magkap kay po nagtulong helicopter pwedeng saro lang. Iyo po. Ang nga ni po yan pero aram taman po baga kung saan man yan harali. Iyo gali. Ako Kap, sabi ko saro lang na helicopter okay na. Ito grabe pala igwapa yung pambihira. Anyway, Kap, thank you very much. Thank you. Iyo po. Salamat po, Sir Benji, and sagabos ng gihinan nyo. Thank you. Kapitan Francis Mendoza, Makatugang, Concepcion Pequeña. Problemado ang mga, partner, mga punong barangay.
Bako man itong grabing problema, kundi syempre ipapasain mo po yung mga kababayan mong ilaarabot din baha. Kadakagi pong uran-uran sa mga kabanat, 3 oras, parikoy, yes, 3 oras lang yung uran di ba? Bahala sa Panganiban, bahala po sa may SM, si Tabok na day po dati binabaha, baraha na po mga tugang, tano. Tama sabi ni Kapitan Francis Mendoza, yung pong mga edipisyo, siyempre may mga planning. Ika po, nagpatindog ka din building, nagpatindog ka po din na kondo, nagpatindog ka po din na mall, nagpatindog ka po din na, mga negosyo, yung mga building. Nagsunod ka po sa requirements, Junil. Nagsunod ka sa building permit. And i-inspection po yan kan city engineer. Ang mga drainage mo, Dracula, mga pipe, o sa maluwas ang tubig digdi, o yan na po. So, approve. Kaya nga po nagka-igwang building. Kaya po nga nagka-igwa po din na permit, nag-go. O. So, ang problema na po yan, ang syudad. Tano po ta nag-go signal, tano po ta, hindi po mga building na nag-comply, kalsain do pong mga requirements, yung po palang luwasan kan tubig, mayo man po palang kamong solusyon. Iyo po baga, mayo man pong problema, ang mga building na yan, mga Robinsons na yan, SM na yan, nagsunod po yan, nag-comply po yan sa mga requirements. Ang hapot, ano man po ginimo ka siya na, sige na, basta na yung maghungon yan po. Mayo man pala po kamong tultul na luluwasan ng tubig. Kaya yan po ang nangyari, mga kabalat. Sana naisip din po ini kan mga lokal na opisyal. Labako lang na babasulon ta ining mga mga building na nagsunod po ini, nagsunod po sila sa requirements. Sa hinahagad po kan city engineer. Yes. Ang hapot digdi, pagkatapos may magsunod sa requirements nindo, Dracula si tubo mi, may luwasan kaming tubig, ang tubig sa taas, nasa sara mi, pigluluwas mi digdi, which is nag-approve ka mo. Pero yung pala na agihan man kan tubig na halisa mo, mayo man pong solusyon ng naga. Diyan na po kita nagka-problema. Anyway, sabi nga ni mga kabalat, mga tugang, halawig pang ralaban, so dapat mayungsod ini. Gabos man pong lugar, mga kabanat, binabaha. Ining bagong building ba kanig ni partner? Ining pig-aprubahan kan syudad, kan panahon delegasyon. Ining bagong building, kan istasyon delegasyon, ining bagang istasyon ni Kamala. Yan ang dapat haputon. Ano ta nakapatindog tulos niya din na building dyan? Dati-rati bagadakan mayong building na yan, dahil ba nagbaba dyan sa tabok na yan? Kisa yan building na yan, baka kiligasyon pa yung building na yan. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Yan bagang bagong istasyon ni Kabalang na sabi kiligasyon. Ayun baga. Say ka nakahilig kayo na kantong padayan, dayo pa man yan. Dahil pa man nagbaba dyan sa lugar na yan. Binadali kaya. Sabi, kisay baga kaya building yan, tanandali na aprubahan, natawa ng permit. Dali-dali kaya, natawa ng permit. Kung ano-ano kaya, samantalang si iba kayang mga negosyante, yun yung makakuhang building permit, kung ano-anong inspection. Bakit yung building na yan dyan sa Tabuk ba yan? Tabuk ba yan, partner? Tabuko. Madalion gayang na-aprubahan, madalion gayang napatapos, gano'n gaya may kwarta pati gayang pinanser. Kisay gaya yan. Pati, kiyorbi gaya yan. Sabi kaya pala na ang apo niya kay Congressman Zaldico, amigong tunay. Kaya Bong Rodriguez, maparapasali kang maiba-iba ka sa trillion march na yan dahil sa mga flood control. Ang among mo baga Bong Rodriguez na siligasyon, paano ko nasabing among mo? Sabi nakapirol ka ko niyang kiligasyon. Ang bodyguard mo nagsisweldo kiligasyon. Ayun baga.
Ako niya, may mabali-bali ka sa trillion marks na yan. Ang among mong siligasyon, ang apod ki Zaldico, amigong tunay. Kung dapangon takang kulukoy ka, Michelle. Say ka, mga tugang, say ka mula kahilig kaya. Mga ngapudan si Boy Baliw, na mag-iba po kita sa marcha, labanan ta po ang korupsyon, labanan ta mga tugang ang pangungurakot. Ay, dahil po ko dyan kontra, mga tugang. Dahil po ko dyan kontra. Ako nga, gusto ko pa pong mga punan. Time tayong mag-rally. Pero kung araw po ka rin, nadaog ka nakaaging eleksyon. Tapos masali-sali ka dyan sa rally na yan. Ano magusto mong paluwaso? Pagkatapos kang rally, mahigda ka dyan sa higdaan mo, padakula ka naman likod, ka naghahanap trabaho. Kung gusto mo, Bong Rodriguez, pagbabago, magbagol mo ang sadiri mo kung bako ka talagang tarantado. Pabalik ka dyan. Paiba-iba ka dyan. Pagkatapos kang rally, may hirihigda ka, padakula ka naman ka sa imong likod. Kapal-kapal na mga kalikod mo, hirihibog na. Tayo rin isang mayong trabaho. Tapos makuro-kuraw kang pagbabago. Bagol mo ang sadiri mo kung bako ka talagang tarantado. Kaya nararaot po minsan ini mga rally na ni mga kabanat dahil tigi-iba na din mga taong naghahanap po ng pansin. Yes, totoo yan. Mala si Chavit Singson. Tigabu. Duman po sa rally. Sisay pang mga tigbo duman. Kadakol. Kaya dapat ka mo man pong mga marali na malinig ang ipinaglalaban. Dapat buhol man doon si Bong Rodriguez. Sa ikanakailing maiba-iba ka sa rally. Ang kairibanan mo si Ligasyon, si Sadie, si Arn, 20 Villa. Nagbibiriting mga ang arapunan ninda, amigong tunay. Bako man kitang mga tunto, mga tuga. Marali kita. Iiba lang kita kaning Bong Rodriguez na rin. Ang bus niya si Ligasyon, napirmig ka ulay si Zaldico. Yung mga si Zaldico ang pulot dulo. Kanipong flood control na rin. Tapos matugot ka mo, may kaibalang ka mong Bong Rodriguez kung bako mang ka mong mga... po baga, sayang po kan sa tuya. Agi ka mo dyan sa Plaza Quezon. Dapat nga, ini mga marali, mag-vigil ka mo dyan sa Plaza Quezon. Tasaro po yan sa tinuwadan. Kang kontraktor, sisay po ang kaulay kaya. Mayor Ligasyon, boss ni Bong Rodriguez, may baka sa rally, napakot tayo. Ang kabuhayan mas asensyo sa liderato. Pukunta ka ng microphone. Nag-vigil ka mo dyan sa plaza, mga G ka mo. Ano nang nangyari, digdi? Sabi maganda, kan September. Sarabay-sabay kita mga tugang. Madalan. Digdi sa bagong stage kang Plaza Quezon. Yung mga sabi ni Ligasyon. Sa September po ngayon mga tugang. Sarabay-sabay kita madaralan sa stage, sa bagong stage. Mamala, may istinit pirang kabilya mayo. Bisit. Tapos Bong Rodriguez may masara. Ano ba yan? Si Benji Rivera, Radyo Bana. Ay, sa pangarap po kan bilog na pwersa, kan Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talahapit ang kasinong mga radyo. Mga tugang, sa pangarap po kan mga Big Boss Management kan na BBS 91.9, ka Ma'am Nelly, thank you very much. Ka Ma'am Lalaine, thank you. Ka Ate Joy, Ate Sherry, Admin. Ako po si Benji Rivera, mabalos kan sa inyong pagkantabay, Basta Bareta, sigurado labanan ng fake news. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Bana Extreme. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak,
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 3:16.